So good morning. I'm Safety Rod again. So magbigay ulit tayo ng mga konting tips, kaalaman. So topic 6 na yata to, pang-anim na topic. Pang-anim na topic na natin. Simula nung gumawa tayo ng mga gantong klaseng video para sa mga nag-uumpisa natin na safety officer. So okay, so yung topic natin ngayon, no, yung pwede ba mag-multitasking yung safety officer or humawak siya ng mga ibang posisyon sa work site. Safety officer na siya. Then may iba pa siyang mga duty and responsibility na iba. So, yun ang isa rin sa atin na tinatanong, no, ng ating mga kasamahan na nag-uumpisa pa lang. So, si Osh, hindi yan nililimitahan. So, pinapayagan yan. Ang sagot sa atin ni Osh nung tinanong yan, pwede ba mag-multitasking si safety officer, no? So, ang sagot dyan ni Osh is yes, pwede, no? As long na hindi madi-disregard yung function ng safety officers, no? Yung safety officers duty, yan nga yung title natin, So, kaya sana yung mga company, no? Yung mga company natin, pag-aralan natin ano pa yung mga pwede nating ibigay sa mga safety officer natin. Kung gusto niyo mag-multitasking yung safety officer niyo o hindi, so pag-aralan natin kasi may mga conflict diyan na nangyayari. So real talk lang tayo, pag-usapan lang natin. Ng halimbawa, yung safety officer niyo, no, binigyan niyo ng ibang task. Kasi yung safety officer natin, hinire yan para maging counter checking, isa sa maging control ninyo para hindi mangyari yung insidente. Mga safety officer natin na-hire yan para maging isa sa mga control natin na hindi magkaroon ng aksidente sa site. So bago natin sila bigyan ng mga ibang mga function o bago natin na ibigay mga function na iba sa kanila, pag-aralan muna natin, pag-isipan natin. Halimbawa ako, no, bago pa lang ako, nag-uumpisa pa lang ako na safety officer. Ibinigay mo sa akin yung logistic. Ako rin ang may hawak ng logistic ng PPE. So nangyayari talaga yan. Minsan nakikita natin yan, may mga nagsasabi sa atin ganyan sila. So ikaw na yung safety officer, sa'yo pa yung logistic ng PPE. So paano magiging conflict? Siyempre, pag ikaw ang nag-findings, nakita mo yung isa sa mga manggagawa natin na kulang yung kanyang protection, yung kanyang PPE, kulang yung kanyang protection sa kanyang pansariling kaligtasan. So, ipa-findings natin ngayon. Then, papatawag natin siya, i-recommend. Kung ikaw mismo, safety officer, ikaw mismo yung may hawak ng logistic, tapos walang supply na i-deliver, na bigay yung kumpanya para dun sa mga manggagawa natin, sa atin yun may susumbat. Sasabihin sa atin ng manggagawa, ipa-findings mo sa akin, kakausapin mo ako, papatigil mo yung trabaho ko, hindi ka naman nagbigay ng PPE sa akin, ikaw ang logistic, sa'yo yung logistic. So isa yan sa mga nagiging conflict. So bago natin bigyan ng ibang work task yung trabaho, yung safety officer, pag-aaralan natin mabuti, no? Sa committee, pag-aaralan natin mabuti. So halimbawa, safety officer, tapos siya pa yung foreman. Siya na yung foreman, minsan siya na yung site supervisor, minsan ginagawa pang PIC, no? Safety officer nagiging PIC. So ayun yung sinasabi na nagkakaroon ng conflict sa pagkakaroon ng trabaho sa isang safety officer kasi maglalaban din yung target, yung target, yung timeline. So kailangan matapos yung operation para ma-turnover ng maayos. So minsan pag ikaw na yung sa operation, ikaw na yung PIC, ikaw yung safety, madi-disregard mo yung maaari mo ma-disregard yung mga safety procedure para lang ma-turn over o maiayos yung isang proyekto. So nawawala yung counter checking, nawawala yung controls, no, nawawala yung controls. So yung mga recommendation madi-disregard.
So yun yung mga pag-iisipan natin sa committee, no? Sa committee, no? Kumpanya kayo, committee. Pag-isipan natin ano ba yung mga pwede lang na ibigay natin na task, no? Kung susundin natin yung sabi ni Osh na yes, pwede, no? Pwede si safety officer humawak ng ibang task. Pero ano ba yung pwede na hindi ma-compromise yung safety procedure, no? Yung safety. Kasi mahirap 'yan. And the end of the time sa future pag ganyan madi-disregard yung safety, magkakaroon ng insidente. So baka lumabas yan sa investigation natin na baka kaya nagkakaroon ng aksidente kasi hindi na napapunction ng maayos, wala nang counter checking. Kasi yung safety officer mo siya na rin ng PIC. O pagdating sa logistics siya na rin, no? So mahirap 'yan. So ano yung mga pwede? Doon naman tayo sa pwede o maaari. Yung maaari na pwedeng maaaring nating ibigay o maaaring kunin, no? Minsan ang nagiging task na rin ng safety officer, siya na rin yung nagiging first aider. So yan, siya na rin ang nagiging first aider. Kung maliit lang yung organization, minsan siya na rin, no? So maliit lang yung organization, so maaari. Kasi bilang isang safety officer, dapat talaga may knowledge ka dyan. May knowledge ka sa pagpa-first aid kasi kailangan kasama yan sa safety procedure mo knowledgeable ka, pero hindi yung ibig sabihin ikaw na mismo mag-a-act. Maring party ka o dalawa kayo kung malaki organization, nagdalawa kayo, kasama ka, pero hindi ikaw yung main na ikaw safety officer, ikaw lang ang first aider. So knowledgeable ka doon sa activity. So yan mga kasama, no? So multitasking safety officer, no? Hindi natin yan dinidisregard kasi sabi nga ni Osh na pwede. Kaya lang ano yung mga pwede? So i-real talk lang natin. Ano yung mga pwede na hindi ma-disregard? Yung hindi ma-compromise, so hindi ma-disregard yung safety procedure. Kasi madalas na 'to nangyayari. So nakikita na natin sa site, siya na yung foreman, siya na yung safety, siya na yung logistic, siya na yung warehouseman, siya yung safety. So wala namang problema doon, no? Wala namang problema. So kaya lang pag-isipan din natin, no? Pag-isipan natin. Kung ako management, ako company, no? Tatayo ako ng sarili kong kumpanya. Mag-hire ako ng safety para i-counter check yung mga safety procedure guidelines as per sa procedure and program na ginawa namin. Tapos bibigyan ko lang din siya ng task at madi-disregard yung program na ginawa namin. Madi-disregard yung mga program na ginawa namin, mawawala na yung function ng counter checking. Magkakaroon ng problema, no? Magkakaroon ng problema. Kaya mas maganda kung safety ka, no? Para talaga ma-comply talaga, no? Maging counter checking talaga yung pagiging safety officer, no? Kumbaga, walang humaharang sa kanyang mga recommendation, walang conflict of recommendation. Yun lang naman ang iniiwasan natin. So yan, ginagawa naman natin to para maiwasan yung aksidente, insidente. So nire-real talk lang natin yung nangyayari talaga sa project site, yung mga multitasking na mga safety officer. So muli, so sana may natutunan. So isa to sa mga nagiging problema kinakaharap ng mga safety officer, no? Na nagkakaroon sila ng mga multitasking na conflict sa kanilang job description. So minsan napapapikit mata na lang sila, no? Napapapikit na lang mata sila. Halimbawa, ako logistic. Hindi ako makapag-issue ng PPE. Para hindi ako sisihin ng manggagawa na ito pag pinatigil ko siya. Hindi ko na lang sisitahin kasi pag pinatigil ko siya, sa akin din babalik, magba-bounce back din sa akin kasi hindi ako nag-issue ng PPE, ako logistic, wala akong supply, hindi pa dumadating yung supply. So yun ang mangyayari. So pag hindi mo na supply ng PPE, na compromise yung safety at hindi mo na rin siya napatigil, hindi mo na siya nasita dahil ikaw din mismo babalik sa'yo, so mangyayari yung insidente, no? Maaaring ma-aksidente yung manggagawa natin.
So yun lang mga kasama. So ito lang yung mga conflicts ng mga sinasabi lang natin na sa safety officer, no. So yun, muli, I'm Safety Rod. So sana may natutunan, sana maayos natin ito, no. So, okay.